Mabilis ang update sa katatapos na laban ngayon mga tol. Jamaine Ortiz panalo kontra Antonio Moran sa pamamagitan ng unanimous decision. Hanggang 10 rounds ang laban sa super lightweight division. Huling talo ni Jamaine Ortiz kontra Vasily Lomachenko. May bagong kartada ngayon na 17 wins, 8 KOs, may isang talo. Magandang comeback fight ito para kay Jamaine Ortiz para muling mapalaban sa mga top contender. Sinabi ni Jamaine Ortiz matapos ang laban gusto niya makasagupa si Stevenson. Kung sakaling manalo raw si Stevenson kontra Edwin De Los Santos, nakahanda si Jamaine Ortiz. Kahit mababa ang offer sa kanya, tatanggapin daw ang laban dahil gusto niya talunin si Stevenson. Kailangan lang daw makarecover para bumalik ang 1,000% na kondisyon. Nahirapan na rin sa timbang itong si Jamaine Ortiz lalo na sa 135 pounds kung saan lumalaban si Stevenson. Sa ibang banda naman, 21 years old Xander Zayas panalo kontra Roberto Valenzuela Jr. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng technical knockout sa round 5. Samahan pa ng 2 knockdown bago tapusin ang laban. May bagong kartada ngayon si Zayas na 17 wins, 11 KOs, walang talo. Sinabi niya sa isang interview na handa na daw lumaban sa champion. Pero sa kanyang edad na 21 mga tol, siguro wag magmadali itong si Xander Zayas. Mas maganda kung magpalakas muna, get some experience laban sa mga top contender sa super welterweight. Pwedeng subukan muna si Danny Boy Garcia bago tumalon sa champion. Matatandaan na ito ang pinakabatang prospects na pumirma kay Bob Arum. Sa kanyang edad noon na 16, pumirma agad sa top rank. Kaya dapat hindi magmadali itong si Xander Zayas. Magantay na lang muna ng tamang panahon para sigurado ang pangarap na maging champion. Sa ibang banda naman, main event na depensa ni Luis Alberto Lopez ang kanyang IBF featherweight belt. Laban dito kay Joet Gonzalez. Natapos ang bakbakan nila hanggang sukdulang 12 rounds. Nakuha naman ni Alberto Lopez ang panalo via unanimous decision. May bagong kartada ngayon si Lopez na 29 wins, 16 KOs, may 2 talo. Ito ang isang ipapakain kay Naoya Inoue kung sakaling umakyat sa featherweight division. Kaya hindi malayo mga tol na maging 5 division champion agad si Inoue kung sakaling aakyat sa featherweight. Ito nga po ang mga champion sa featherweight na posible makalaban. Robeisy Ramirez, hawak niya ang WBO. Luis Alberto Lopez na isang Meksikano, hawak ang IBF. Ray Vargas, hawak naman ang WBC, isang Meksikano rin yan. Ito ang umagaw sa WBC ni Mark Magsayo. Hawak naman ni Leywood ang Super WBA. Kaya mamili na lang dyan si Inoue mga tol kung sino ang gustong tudasin. Pwede kaya maging 3 division undisputed si Inoue. Kung sakaling manalo si Inoue kontra Marlon Tapales, pwedeng targetin ni Inoue ang undisputed sa featherweight para mas mangibabaw ang legacy kumpara sa ibang American champion. Wala pa kasi nakagawa niyan mga tol, 3 division undisputed. Sa ibang banda naman, Adrien Broner may laban sa November 4 kontra Chris Howard. May kartadang 18 wins, 8 KOs, may 2 talo. Ito nga po ang binunyag ni Don King sa kanyang kaarawan. Pero matapos ang viral video ni Broner na pinasok ang McDonald, parang hindi naman nagtitraining itong si Broner dahil malaki pa rin ang tiyan at wala sa kondisyon ng katawan. Kaya sayang ang opportunity na binibigay kay Broner. Kung hindi magtino, lalong babagsak ang karir. Parang panay alak boy pa rin ang tirada mga tol eh. Kaya baka na lang po natin yung mga karagdagang updates. Maraming salamat po.